What's up mga ka-Bible? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang ako kayo, please subscribe, like, and share. Hit the notification bell para always kayong updated sa aking YouTube videos. So today's video is continuation ng ating Bible reading. At itong ating Bible reading is a Bible challenge para sa akin. Binabasa ko ang Bible mula Genesis hanggang Revelation para mapag-aralan at matutunan natin at malaman natin kung anong mensahe ng Diyos para sa atin at sa buong sangkatauhan. So, dito na ho tayo sa Genesis chapter 46, no? Pinamagatan nito is nagpunta sa Ehipto sa sambahayan ni Jacob. Nagpunta sa Ehipto ang sambahayan ni Jacob. So, ayan, nagpunta na. So, start na tayo, no? Magbasa ng salita ng Diyos. Naglakbay nga sa Israel. Naglakbay nga si Israel. Nasa Israel to si Jacob. Dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob. So, yun, no? Nagpakita ang Diyos sa panaginip ni Jacob, no, sa pangitain niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, sabi sa kanya. So mahalaga to, no? Mahalaga to kasi salita to ng Diyos, no? Genesis chapter 46 verse 3. Yan. Ako ang Diyos ng iyong ama, sabi sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito na sa piling mo si Jose kapag ikay ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwahing ipinadala ng paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at ang mga apo. Si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Phaleu, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, kapangalan ko pa. Jamin, Ohad, Jaquin, Zohar at si Azaul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Koat at Merari. Si Judah at ang mga anak nitong sina Zela, Perez at Zara. Si at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul, si Izakar at ang mga anak nitong sina Tola, Puwa, Job at Zemrun, si Sibulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jalel. Ito ang mga anak na at apo ni Jacob kay Leah na pawang pinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak ng dalagang ni Jacob. 33 silang lahat. Dami 33 silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zephion, Hagi, Zuni, Esbon, Eri, Arudi at Areli. So may hirap basahin yung yung mga pangalan dito sa Bible, no? Si Asher at ang mga anak nitong sina Jima, Izua, Izui, Beria at ang mga babaeng kapatid nilang si Zera at ang mga anak ni Bera ay sina Heber at Malkuil. Ang mga anak ng mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah ay 16. So ang dami palang anak ni Jacob, no? Tsaka yung mga yung mga anak ni Jacob tapos nagkaanak-anak na, no? Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob, mga anak at mga apo. Kay Raquel, sina Jose at Benjamin.
So ito pala. Ito yung ano no, yung tunay na asawa ni Jacob no. Si Raquel no. Tapos nagkaanak din siya kay Leah na kapatid ni Raquel. Yung pala no, yung pala yung anak niya pala kasi Jose tsaka si Benjamin doon. Sina Manases at Ephrail, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pare sa Heliopolis. Ang dalawang ito ay sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer, Asbel, Jera, Naaman, Eheros, Hupim at Ard. 14 ang mga anak at ang mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim at si Neftali at ang mga anak nitong sina Jazil, Goni, Jezer at Zelim. 7 ang mga anak at ang mga apo ni Jacob kay Bilha. Ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang, 2 ang naging anak ni Jose at sa Ehipto. Kaya ang kabuuang bilang ng kasambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. So mahaba pala itong Genesis 46 So si Jacob at ang kanyang sambahayang sa Ehipto. So yun, si Judah ay ang sinugo sa Israel upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama. Sinalubong daw ang kanyang ama. Lalapag nilang natin dito yung camera. Yan, para maganda. Yun Yan. Si Judah ang sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay." Sinabi ni Jose sa kanyang kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, "Ibabalita ko sa Paraon na dumating na kayong buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin niyong kayo'y nag-aalaga ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno sa gayon. Maaari kayong manirahan sa lupain ito." Sinabi niya ito, sapagkat ang mga taga-Ehipto ay namumuhi sa mga pastol. So yun, hanggang dun lang yun. Hanggang yung Genesis chapter 46 is hanggang verse 34. Hanggang verse 34. Yun. So, ang verse Genesis chapter 46 is pumunta na si Jacob, no? Si Jacob pinalitan na ng pangalan, naging Israel na. So pumunta na si Jacob doon sa bansa o sa lugar ng Ehipto, dahil nga yun ay utos ni Jose, at yung mga buong kasambahayan ni Jacob ay lumipat doon sa Ehipto. Doon na sila nanirahan, no? Mula doon sa panganay na anak niya hanggang sa bunsong anak niya at lahat ng naging anak ng mga anak niya hanggang sa mga naging apo. Lahat sila, no, lumipat doon sa Ehipto, nanirahan doon. Yun, dahil nga sa utos ni Jose na doon na sila tumira lahat doon sa loob ng Ehipto. So bago pumunta si Jacob doon sa Ehipto is nagpakita sa kanyang panaginip, no, ang Diyos, no? Kahit matanda ni si Jacob is nananatiling kinikilala pa rin siya ng Diyos, no, na kanyang mabuting alipin or anak, no?
Kasi kakausapin ka lang naman ng Diyos pagka nakikita kang mabuti, no? Mabuting tao, no? So, nagpakita ang Diyos kay Jacob sa panaginip niya na sinabi na may basbas ang Diyos na pumunta siya doon sa Ehipto at wala daw magiging panganib. Doon daw is dadami daw ang kanyang lahi. Yun, kaya pumunta si Jacob, no? Kasi nga sinabi ng Diyos. So yun, tapos yun, nagtapos yung verse is yun, andun na sila. Nakita ni Jose, yung ama niya, niyakap niya, umiyak siya kasi nga matagal na silang hindi nagkikita. At nakita ni Jacob na buhay si Jose. At ang sinabi niya is maaari na daw siyang mamatay, no? Kasi nga is nakita niyang buhay si Jose. So yun, sana sinamahan niyo ako sa aking pagbabasa ng Bible, no? Sa pagpalain ng salita, sa pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa next video is nasa Genesis chapter 48 na, no? Malapit na tayo sa Exodus. Kasi ang pagtapos ng Book of Genesis is Book of Exodus na. Doon na magi-start yung buhay ni Moises, no? So, yun. Genesis chapter 48, ang pinamagatan niya, binasbasan ni Jacob sina Ephraim at Manases, no? Alam ko si Ephraim at si Manases is anak ni Jose. Yan. So, yan. Hanggang dito na lang tong video na to. Pagpalain ang salita, ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Keep safe, God bless, and always remember, Jesus loves you. Bye-bye!